Ayan, sige na, magsimula na tayo sa ating palatuntunan at ano ba ang ating pag-uusapan. Utay na talaga, sabi ko nga sa inyo, speaking of yung sinungaling na presidente. Speaking of Bongbong Marcos, mga bossing, eto, pakinggan na natin. Yung mga, may bago na naman siyang podcast, anak ng tinapay ka, wala kang nagagawa sa bayan, puro ka podcast. Nung nakaraan, ang nag-i-interview sa kanya si Kato Nying na putay na ewan ko, walang prinsipyo din yung tao na yun. Ngayon naman si Cheryl Cosim. Nagkaroon ng pagkakataon para matanong si Bongbong sa kanyang mga nagawa. Lalabas yata yan alas 3 ng Lunes. Yang kanyang podcast o re-reactionan natin yung buo sa susunod. Pero sa ngayon, meron tayong mga nakuhang clips. Mga clips lang nung highlight nung mga sinabi niya tungkol dyan sa podcast na yan. Ayun na naman, para na naman siyang pusa. Iba-iba trip ni Bongbong, no? Iba-iba trip ni Bongbong. Hindi ko alam anong tinitira nito eh. Kasi minsan, siguro, iba-iba tama niya eh. Ang tama niya ngayon, maging mabait. Ang tama niya, nung nakaraan, nung kay Kato Nying, ang tama niya, tamang sorry. Tamang tinatanggap niya ang mga kasalanan at mga pagkukulang ng gobyerno. Kaya maglilinis daw siya sa gobyerno. Putangin na, siya yung dumi. Siya yung pinakamalaking kabobohan na ginawa ng majority ng mga Pilipino. 31 milyong kabobohan ang ibinigay ang kumbaga 31 million ways of destroying your country. Yung iboto mo yan si Bongbong Marcos, kita mo ginagawa sa Pilipinas more than 3 years na. 3 taon mahigit na, 2 sona na nagdaan. Putang ina niyan, wala pang nagagawa. Oo, anong ha? Ha ka ng ha dyan. Oo, totoo yun. Kaya ngayon, meron na naman siyang podcast. Tapos nung mga nakaraan naman, ang trip niya, ang tama naman niya, siya naman lagi yung tama. Yun ang tama niya, siya laging tama. Tapos, putangin lang yan, basta iba-iba trip niya. May trip siyang nang buburaot siya, may trip siyang binabali niya yung mga sinasabi niya, may trip siyang kabaliktaran naman yung sinasabi niya. Iba-iba trip niya eh. Hindi ko alam kung iisa lang ang source ng sinisinghot nito eh. Kasi iba-iba ang tama sa kanya. So ngayon, meron na naman siyang bagong pautot. Meron na naman siyang podcast at ito ang isa sa kanyang mga sinabi. Pakinggan yung maigi at tingnan nyo kung maniniwala kayo. Dito sa kanyang bagong mga litanya patungkol sa mga nagagawa. Nakita mo tong title ng balita, Legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, ilagay nyo sa comment section. Ano ang legacy ni Bongbong? Ako, ang alam kong legacy niya, pinakasinungaling na presidente yan sa balat ng lupa. Yan ang pinaka-fake news. Kung meron man talagang iniwan yan na hindi mo makakalimutan, yaan yung pagpapakalat niya mismo ng mga maling balita. Sabi ko nga sa inyo, pinaka evident na peking balita. Ayan, yung hindi makikipag-coordinate sa ICC. Na hindi papayag, ganito, ganyan. So ayan, nandoon na si Pangulong Duterte sa ICC. Isa pang kasinungalingan ng hayop na yan, yung flood control project niya na pinak-check. Pinak-check ng mismong Panginoon natin, pinaulan dito. Saglit pa lang umulan, nalunod na yung mga imbornal natin. Hayop niya, para na tayong water world. Ganyan kasinungaling yan. Ano pa, yung sinabi niya na sa Kingdom of Jesus Christ, wala daw pumasok na baril. Walang human rights violations. Walang mga naganap na ganito na ganyan. Walang tear gas, walang pepper spray. Lahat wala. Maayos ang aming pagkakahandle dyan. Ano pang legacy ng punyeta na yan? Ang pinakawalang utang na loob na tao sa buong mundo. Bakit? Yan ang mga legacy niyan. Tinulungan ng SMNI. Noong mga panahon na ito, mga putang inang media na ito,
Araw-araw siyang binabanatan dahil sa kanyang kabubuhan. Mantakin mo, hindi umaatin ng debate yan dahil tanga eh. May aatin ba ng debate na ganyan? Tatanungin mo na nga tungkol sa ginagawa niya eh. Wala pang maisagot yung hinayupak na yan. Lalo na kung ang katapat niya magagaling na mga presidentiables tapos tatanungin siya tungkol sa mga bagay-bagay. Puta, walang alam. Flood control. Yung umulan nga lang ng malakas. Di alam anong gagawin eh. Nang hihingi na ng tulong sa mga gabinete niya eh. Kung anong gagawin sa tindi ng damage dyan sa Bicol nung nakaraang bagyo eh. O hindi ba, walang silbi to, walang utak ito. So itong mainstream media, lahat binabati ko sa kanila, tatay mo magnanakaw, tatay mo mas murderer, ganito, ganyan, never again, di ba? O so anong ginawa? Di ba, tinulungan siya ng SMNI. Gumawa ang SMNI ng isang debate na maayos para sa kanya. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy doon. Ang dami niya pandalang chuwariwap. Tanginan niyan, ang dami-dami niyang dalang entourage, pinalamon lahat yan. Oh, ano, ang ginawa pa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanya, pinagamit pa yung kanyang resources, pinagamit yung mga kanyang bagong Pilipinas sa Mindanao. Oh, pinagamit pa yung bus. Lahat, talagang nakasunod sa kanya lahat ng media ng SMNI para lang maikampanya siya at matulungan siyang manalo. Anong ginawa ng punyeta pagkatapos? O, pagkatapos ang ginawa ng punyeta, pinatrabaho kaagad dito si Pastor Apollo Kibuloy. Bumunta lang ng Amerika, pagbalik, putang ina, ganyan na ginawa. Bigla na nagkaroon ng mga hearing, kaliwat kanan, bigla nang binuhay yung mga kaso. Tapos, putya, siya pa mismo nagsasalita, meron pa siya mga sinasabing bula ang propeta, putang ina niyan. Hindi naman nakikinig sa preaching ni Pastor yan. Noon naman, tuwan-tuwa yan. Lahat ng mga mukha niya nandoon sa wall ng KOJC kung saan sino-sino yung mga politiko na bumisita sa kanila. Puta, ang dami niyang beses nagpunta ron na tumingi ng tulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganito pa ang ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. 6,000 pulis, 16 days pinapasok niya dyan sa compound. Para gusto kubkubin yung lugar. Dahil maganda yung kingdom, gusto nilang ariin. Dahil napakaganda ng mga properties ng KOJC, gusto nilang ariin. Putang ina mga magnanakaw. Hindi nyo ba kayang magpundar niyan para sa sarili nyo? Ang dami-dami yung pera. Ang ninakaw ng tatay mo. Grabe ang ninakaw ng tatay mo sa bayang Pilipinas. Putang ina, hindi nyo kayang magpagawa niyan sa sarili nyo? Nagawa nga ng Kingdom of Jesus Christ, makuha nila yan sa dugot pawis nila, tapos gusto nyo kunin nyo lang. Kakapal ng mukha nyo. Ano pang legacy nitong hayop na to? Katraidoran kay Pangulong Duterte. Matapos tulungan ni Inday Sara na maging presidenteng hayop na yan, matapos na ipalibing yung kanilang tatay, o anong ginawa kay Pangulong Duterte? Hindi ba? Itinapon si Pangulong Duterte doon. Lahat, buong mundo alam na gobyerno natin ang nagsuko kay Pangulong Duterte. Di ba? Dahil nagpabuyo ang gobyerno natin sa mga komunista at makakaliwa na kalaban ng mga Duterte. Kala nila magtatagumpay sila, hindi. Unti-unti na po silang nakakarma at matatapos na unti-unti itong paghihirap ni Pangulong Duterte dyan. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, kung may legacy na iniwan si Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas, yan ay ang pighati, kabwisitan, kadimonyohan, kawalang utang na loob, o kasinungalingan. Yan ang kanyang legacy. 3 years, anong ginawa niyan? Wala. May tulay, may tren. Merong bagong may mga bagong linya yung tren natin. May mga ospital na naipatayo, may mga eskwelahan na naipatayo. Walang nagawa yan sa loob ng 3 taon. May tuloy-tuloy bill project. Puta, ano yung ginawa dyan sa may yung Pasig River? Yung pinalagyan ng mga ilaw, nilagyan ng tinapal-tapalan yung mga para maganda pagtambayan. Mahilig kasi kayo tumambay eh. Kaya pinagaganda nyo yung mga tambayan. So hindi ba pinaganda nila yun dyan sa may Maynila? Nag-opening nung nakaraan. Ang ganda nga nung mga ilaw. Tangina sa umaga, ang dumi-dumi nung ilog na yan. Pwede ka mag-swimming dyan? Hindi. Punta pag tumambay ka dyan, masisinghot mo yung amoy nung Pasig River na pagkabaho-baho. So yun ang inuuna nila, pinaprioritize nila yung mga ganun. Kasi nga,
Tambayan. Mahilig sila tumambay. Parang tumatambay lang sila. Diyan sa Malacanang, anong ginagawa nila? Parang kay standby lang. Nag-aantay na lang. Pagkagabi, inaantay mag-umaga. Pag umaga, inaantay maggabi. Ganun lang. Wala namang talagang ginagawa. Ano bang, sige nga, lagay nyo sa comment section anong ginawa. Anong mga nagawa. Putang na yung expressway sa norte. Di ba, probinsya na nila yan. Alam mo, dapat hanggang hanggang La Union. Hanggang La Union yung expressway na yan. Nahinto na dyan sa Rosario. Hanggang Rosario na lang. Panahon ni Pangulong Duterte, ilang natapos yan natapos yung mga exit na yan. Ngayon, wala na naman. Hindi ba? Ngayon, problema na naman sa right of way kasi nga walang political will yung hinayupak. Kaya ang legacy niya. Yung mga ganyan. Ano pa? Anong mga nagawa? Ilagay nyo sa comment section. Bilis, i-content natin. Mag-isip kayo ng ano pang mga nagawa. Sige kayo, kung may naisip nyo yung nagawa niyang kahayupan sa bayan, ilagay nyo din dyan sa comment section para mabasa nila kasi baka sabihin nila hindi tayo nagsasabi ng totoo rito Yan ang ginawa niyan. Tumaas ang krimen. Hindi ba? Tumaas ang krimen. Dumami na naman ang drugs. Hindi ba tuwan-tuwa sila? Ang dami daw nilang nahuling drugs. Pinakamarami daw drugs na nahuli nila sa tanan. Sa tanang history. Pinakamarami talagang droga nung panahon niya. Nung panahon ni Pangulong Duterte, wala na halos nahuhuling droga. Ngayon, ang daming drogang nahuhuli, magugulat ka, walang nahuhuling drug lord. Walang nahuhulit nakikita ng drug. Meron kang nababalitaan ngayon na nahuling drug lord, nahuli, drug queen, nahuli. Wala. Wala kang makikitang ganun. Wala kang maririnig. Si Pangulong Duterte, ang daming pinahabol niyan ng mga drug lord. Di ba nga, si Dilima nakulong pa nga hindi ba? Pinababalik nga sa kulungan ngayon dahil mali yung pagkakakwit sa kanya hindi ba? Tapos mga mayor nagsitakasan. Mga mayor, yung mga pulis, pinatay nila isa't isa. Yung mga assets nila, yung mga ninja cops dyan na may mga bata-bata na tagabenta nila ng shabu, pinagpapapatay nila. Kaya nga dumami ang mga salvage victim nung panahon at saka ang dami mga nangamatay nung panahon ng war on drugs. Kasi nga, yung mismong sindikato at saka yung otoridad na mga sindikato rin, naglinis sila para hindi sila masukol. Lahat ng loose ends pinag-liquidate nila. Halimbawa, ako, pulis, ninja cops ako, lahat ng nahuhuli kong droga, ipinabibenta ko rin sa mga tao ko. Anong assurance ko na hindi ako ichuchuchu niyan? Wala akong assurance, kaya mas mabuti pa, itumba ko na yan. Pag tinumba ko na yan, nabawasan na ng isang magsusumbong sa akin. Ganyan, Yung panahon ni Pangulo, ganyan. Ngayon, anong meron? Di ba, tone-tonelada na uhuling drugs ngayon. Tone-tonelada ang nahuhuling drugs. Puta, ganyan tayo walang kakontrol sa customs. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga luxury vehicles, putang ina, dinudurog niya. Ngayon, may nakita ba kayo kahit isa na mga smuggled na mga luxury vehicles na sinira nitong administrasyon na to? Wala. Kasi, putya, pinagkakapirahan nila yan. Di ba? Nung kay Pangulong Duterte, illegal yan. Pumasok dito, mali ang papeles, hindi naman tayo gumasta dyan. Ba't kayo manghihinayang nasirain yan? Hindi naman atin yan para magtanda yung mga smuggler, hindi na magpasok dito na mga ganyang kontrabando, warakin mo lahat. Anong ginawa? Ferrari, Maserati, Jaguar, Lamborghini, putang ina, name it, McLaren, winawarak ni Pangulo yan. Tingnan mo. Ngayon, dyan sa customs, anong nangyari? Di ba wala? Kaliwat kanan, pasok, smuggled na mga bigas. Smuggled na mga droga. Nahuhuli, tone-tonelada. Nahuli mo yung warehouse na pinagtataguan ng tone-toneladang droga, tapos yung may-ari ng warehouse na yun, hindi mo man lang kinwestiyon. Di ba? Wala man lang nakulong. Puros yung sa alitagtag, ang daming droga nun, nasa na yung driver? Nakakulong pa ba o nakatakas na? Wala na, hindi nyo na binibigyan ng update ang tao. Si Pangulong Duterte nun,
Lahat ng nahuhuling drugs, siya mismo nagpapasimuno. Talagang live pa yan, sinusunog. No, live na sinusunog, kinakanaw sa tubig. Pero ngayon, may mga nakita kang pagsira ng droga. Ang sinisira ngayon, vape. Ang sinisira, vape. Alam mo kung bakit? Negosyo daw nila, di umano ha. Hindi ako nagsabi niyan. Pero tanungin nyo sa mga nagtitinda ng vape kung sinong may-ari ng mga sikat na vape ngayon. Yung mga hindi sinisira. Kayo na bahala magtanong kung sino may-ari. Kayo na bahala mag-alam sino may-ari ng mga vape ngayon na mga sikat. Nakita nyo yung mga vlogger na nagpo-promote ng mga vape? Tingnan nyo kung kanino yung mga vape na pinopromote ng vlogger. Tingnan nyo sinong partner niyan. Nagulat kayo? Bakit winawarak yung mga vape? Yung mga vape sinisira, pero yung mga drugs hindi. Kayo nang bahalang umano. So yan yung ilan sa mga legacy na matatandaan ko. Ako kung meron naman maganda Kasi noon naman naghahanap naman ako ng maganda. Pero mas madami talaga yung hindi maganda at saka yung walang nagagawa kaysa dun sa meron Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang